lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Hi, hello! Kumusta po? Magandang araw po sa bawat isa. Nawa po ay patuloy tayong pinagpapala ng ating napakabuting Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, salamat po sa panibagong buhay at kalakasan pinagkaloob mo po sa aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Dalangin ko po, Panginoon, bilang iyong lingkod, sa pagsabog, Panginoon, o pagtatanim ng iyong salita ng buhay, nawa po masumpungan ng bawat nanonood sa programang ito, Panginoon, ang pagpapala mo ng kagalingan, pagpapala mo ng pag-asa, at pagpapala ng higit sa lahat, buong pusong pagtitiwala, nagmumula sa iyo, o aming Diyos na napakabuti. Ito po aming dalangin, puno ng pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Nais ko pong ibahagi sa inyo mula sa aklat po ng New King James Version po. Dito po sa, sabi po rito, New King James Version, Matthew chapter 6 verse 33. Marami na pong mga nakakakabisat, nakakaalam nito. Ngunit may iba-iba pong kapahayagan ng Diyos. Sabi po rito, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bagamat hanapin po daw muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng kailangan natin ay pagkakalob sa atin. Mga minamahal naming mga taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Dapat po, sa bawat aspeto ng ating buhay, Diyos po ang palaging nangunguna. Yung paghahari po ng Diyos ang lagi po nating kauuhawan. Yung paghahari po ng Diyos, lagi po dapat ang siyang mangyari sa ating buong buhay. Magmula po sa espiritual, physical, mental, emotional, material at pinansyal na pagpapala na sa Kanya po nagmumula, dapat po siya ang naghahari. Sa espiritual po, tayo po ba ay nagbabasa ng salita ng Diyos? Tayo po ba ay nananalangin? Sa ating physical, tayo po ba ay nakikisalamuha yung ating mga katawan sa mga taong hindi po mananampalataya na hinahamak ang Diyos? Kasi po, dalawa lang naman pong klase ang tao. Isang hahamakin ng Diyos pag binabahagi mo yung salita ng Diyos at isa namang nakikinig sa salita ng Diyos. Ganun po yun. Subalit, mahal po natin silang lahat. Sa physical, spiritual, physical, sa ating kaisipan. Sino po ba ang nauuna? Naghahari po ba ang Diyos? O nauuna pa po na muna yung bagay na siyang makapagbibigay kaluguran sa atin? Ibig sabihin, dito po sa mundo, sa sekular, yung pong paghahari ng sarili nating puso na ibig natin, kung ano muna, halimbawa, sa social media, o naghahari sa ating mental yung pong karunungan na nagmumula sa Diyos. Tayo po muna yung nagbabasa ng salita ng Diyos, at tayo po ay umaawit sa Diyos. Yun po, spiritual, physical, mental, emotional. Pag tayo po ba ay nagagalit, nandun po ba ang Diyos? Ay baka naman po, sarili na natin na naghahari, hindi ang Panginoon. Wala pong masama, tayo ay mabigla. Hindi ko po sinasabing tama ang mabigla. Mabigla in the sense na makapagsalita ka ng hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Mag-ingat nga po tayo sa ating mga pananalita. Kung ang Diyos po naghahari, dapat ang lalabas sa ating bibig ay ang mga salita na ayon sa kalooban ng Diyos. Emotional, no? Sa ating damdamin. Mag-ingat po, pag-ingatan natin ang ating puso. Dahil tayo nga daw po ay mga watchmen, nagapagbantay. Bantayan natin ang ating mga sarili, ang ating isip, ang ating emosyon. Maging ang ating ginagawa, bantayan po natin. Baka tayo po ay maisahan ng kaaway na diablong Satanas. No? Spiritual, physical, mental, emotional, maging sa material, Diyos po ba naghahari? O baka naman po, kahit sa ating pagkakaloob, pagdating sa pagtulong, sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos,
Minsan, meron pong espiritu ng kadamutan. Ano po ba espiritu ng kadamutan? Yung pong nag-aalala tayo. Ibibigay ko to mamaya, wala na ako. Ganyan. Hindi masama makapag-isip nun, pero kung ating pong ibibigay ang ang totohanang kaluwalhatian sa Diyos ang mauuna at maghahari sa ating material na sa buhay, maging sa pinansyal na pamumuhay po natin. Diyos po ba naghahari? At kung Diyos ang naghahari, marami pong pamamaraan upang tayo makatulong sa gawain sa misyon ng Panginoon upang siya po ay malugod sa atin. Bakit po? Kung uunahin natin ni Diyos, kung hindi natin siya uunahin, ano pong mangyayari? Sabi po sa aklat po again ng New King James Version Bible, dito po sa Psalms 127, verse 1. Ang sabi po rito, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Maliban to po ang Diyos ang siyang lumikha o gumawa ng tahanan. Ibig sabihin siya pong bumuo. Siya po yung pinakadirektor sa ating tahanan. Maging ang pagbabantay po ng isang tanod. Kung hindi po ang Diyos ang mauna at naghahari, walang kabuluhan ang gumawa ng tahanan, wala ring kabuluhan ang nagtatanod sa isang lungsod. Bakit po? Kaya nga po mahalaga, seek first, always God. Lagi po nating hangarin, lagi nating nasain ang paghahari ng Diyos. Dahil pag wala ang Diyos sa isang tahanan, nakakalungkot po. Wala pong kahihinatnan na patutunguhan ng isang matagumpay na pamilya. At kung ang Diyos sa Matthew 6:33 na siyang maghahari sa atin, kung hindi siya maghahari sa aspeto ng ating spiritual, physical, mental, emotional, material, at mga pinansyal na ating kabuhayan, sayang po, mauwi po lamang sa malungkot na pamumuhay ang ating buhay. Kaya, again, lagi po nating unahin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging sa ating pamilya, upang tayong lahat ay magtatagumpay. Tayo po'y manalangin. Muli, makapangyarihang Diyos na napakabuti, maraming salamat po sa iyong tinunghayan na iyong salita na kami po ay maging mapagbantay sa aming buhay, sa aming pamilya, maging sa aming espiritual na pamumuhay upang nang sa ganon, Panginoon, kapag kayo ang inuna namin, makakaasa po kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kayo ang maghahari, kayo ang patuloy na magtatagumpay sapagkat kay Kristo Jesus ang buhay ay laging tagumpay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.